Hello everyone! Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakita at wala po tayo sa ating kusina ngayon. Gusto ko lamang po na makipagkwentuhan sa inyo sapagkat medyo mahaba-habang panahon din po na hindi po tayo nakapag-video. At dahil po sa maraming mga kadahilanan, naging very busy po tayo. Ito pong panahon ng pandemic na ito, marami pong binago. Nag-adjust po tayo sa mga bagong norm ng buhay. Ang mga bata po ay nag-homeschool, yung mga anak ko po ay nasa bahay, pero meron po, malungkot po, yung bunso ko, yung po yung kailangan pang lumabas para mag-aral at pumunta sa school every other day. At si Mrs. po ay bumalik na rin sa kanyang trabaho, kaya po palagay ko po ngayon medyo magkakaroon na po rin tayo ng oras para po sa pag-vlog. At sa araw pong ito, gusto ko lang po na may i-introduce sa inyo. Meron pong bagong member ng aming family. Siguro naririnig nyo, medyo maingay. Ano po? So, yung pong maiingay na yon ay ang bagong addition po sa aming tahanan. Recently ay napagkwentuhan po namin na naming mag-asawa na bumili kami ng alaga. Ang mga bata, they want to have a dog. Yung pong bunso namin, gusto niya ng pusa. Pero napaka-high maintenance po naman ng mga yon, napakahirap pong alagaan. Pag meron ka pong aso rito, para kang may alaga, meron kang isang bagong panganak na baby. Kasi talaga hong bawat visit mo po sa vet dito ay talagang babayad ka. Libo-libo po ang ibinabayad sa mga aso. Ganon din po ang pusa. Kaya po, we decided na maghanap ng alaga na low maintenance. At ito po, papakita ko po sa inyo. Sila po yung nag-iingay. Bali, 3 days na po ito sa amin ngayon. At papakita ko inyo. Ayan po sila. So, yan po yung bagong tumahimik. Hi guys, ba't kayo tumahimik? Pag nakakakita po sila ng tao, tumatahimik sila. Pero pag malayo kayo, ay yan, nag-iingay. So, ito po yung latest addition. Aside from sa mga halaman na ito ng aking may bahay, ayan, pinasok na po yung mga halaman niya. Ito po yung kanyang mga plants. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Puno na po ng halaman itong lugar na ito ng aming bahay. Yan po yung kanyang mga halaman. Napakahusay po kasi na stress reliever na para sa aking may bahay. Alam niyo naman po na recently nagkasakit siya last year. Kaya po yan. So gusto ko po na nakakakita siya ng mga halaman, ng mga greens. At the same time ay meron pong huni ng ibon. Aside sa mga halaman na yan, yung pong huni ng ibon, napakagandang stress reliever po niyan. So ito po yung aming addition sa pamilya ngayon. Ayan, may mga pangalan po yan. Ewan ko po kung anong mga pangalan ng mga bata. Pinangalanan po nila yan. Pero yan, yung panganay ko parang he is also planning to have an iguana o ano ba yun? O chameleon. So ayan, so hinahayaan ko po dahil ano po yan hayop naman yan. At yan po ay hindi naman po bawal yan na i-breed. Yan. So sa Pilipinas po marami ako nitong mga ibon na ganito. Nung kami nasa Cavite City. Ewan ko po kung ma-breed ko sila dito. Hindi pa ho ako sigurado kung mga pair na yan. Kasi ito po ay breed ng buwan ng... Ipinanganak po ito ng buwan ng August and September. So more or less mga 3 months pa lang po itong mga to. Kaya ayan, maliliit pa. Nakakatuwa po kasi ngayon lang sila nagliliparan ng ganyan. Nung po unang 2 araw nila, wala, nakapirmi lang, mga intimidated, mga takot. Pero ngayon po, ayan nag-iingay na sila, nagliliparan na. Ayan, nag-enjoy na po sila sa kanilang kulungan. At ngayon ko lang po umaga nakita na uminom. Kasi po, yan daw po yung mga palatandaan ng mga ibon na stress kapag hindi po sila umiinom. Pero ayan, naglagay na po ako ng tubig. Nakita ko na po silang uminom. At ayan, naglalaro na sila. Ayan, so nakakatuwa po. So yan po yung amin pong stress reliever. So papakita ko po sa inyo yung mga yan hanggang sa mag-mate, mag-partner, at kung makakapagpaitlog tayo niyan hanggang sa magpadami.
Kokonti po yung mayroong mga ibon dito sa Winnipeg kasi nga po, pag winter ay kailangan po nasa medyo magandang area sila. Ito pong area ng bahay namin na ito po yung makapasok ng pintuan. Ayan. So basically, nasa labas pa ho siya ng bahay namin. Ito po kasi yung pagpasok. Ayan. Pag isinarado na po itong pintuan na to, nasa labas po sila. Ayan. Nagsisilbing mga bantay. Ayan po yung labas ng pinto. Ayan. So, pagbukas po nitong main entrance, sila po yung masasalubong na ganyan. Ayan. So, mahal ho bang mag-alaga ng ibon dito? So, basically, kung ganitong klase ng ibon, budgies po ang tawag dito. O yung, ang tawag dito, yung normal na lovebirds lang po yan eh. Ordinary lovebirds, budgies. Sila po yung mura lang. Ayan po, ang bawat isa po niyan ay $20 bawat isa. So, 5 po iyan, kaya po lumalabas po yan ng $100. Yang 5 piraso na yan. Ito naman pong cage ay nabili ko lang po yan sa marketplace. $40 po yung cage. Malaki po yung cage na yan. Kasya po. Ideally, dapat po 4 lang. Kaso po yung nag-deliver, nanggaling pa ho ng malayong lugar eh. Kausap ko po siya ng 1 linggo ko po siyang kausap ka-transaction. And 1 week bago po niya na i-deliver 70 kilometers from Winnipeg. Hindi ko po nasasabihin, ayaw niya pong pasabi kung saan lugar siya. Pero 70 kilometers po outside of Winnipeg. At ayun po, binigay niya po sa akin ng $20 ang isa. Pero kung titingnan niyo po yan sa marketplace, nag-a-average po ng $35 hanggang $40 ang isang piraso po ng budgies. At yun po ay matatanda na. Yung mga matatanda na, ayoko na po nun kasi po, medyo maganda po kasi pag lumaki sa'yo, yung bata pa, lumaki na sa'yo na ganyan, ay kilala ka na nila. Ayan. So ito po, mga bata pa ho ito. So matatagalan pa ho yan bago mag-mate at para dumami. Well, hindi naman po natin planong padamihin dahil hindi naman natin planong magbenta. Pero, yun po, gusto lang po natin nakakarinig ng huni ng ibon sa loob ng bahay. No, priceless po yan eh. Hindi po kayang bayaran yan kapag yung nakikita mo yung mga ibon ay nagliliparan sa loob ng bahay ninyo. Yung mga bata na po ang gumawa niyan. Sila po ang bumili niyan sa pet shop. Yung kulungan na yun. By the way, hindi po yun ideal. Yun po ay para sa pinches. Alam niyo po yung pinches, parang maliliit na maya. And they're planning to put pinches here. Sabi ko, wag na. No? Bagamat pwede pong isama yung pinches sa mga budgies kasi mga sociable bird po yun. Pero sabi ko, wag nang samahan. Okay na yung ganyan na lang sila mga budgies lang. Pagkatapos ay, ayun po, ang pagkain po nito napakamura lang. Sa dollar store, isang supot po ay nasa $3 lang. Bago nila maubos yung isang supot na yun. Tapos nilalagyan ko lang po ng mga saging. Ayan po, saging po yun. Tapos tubig. Ayan, napaka low maintenance po niya mga ibon. At sana nga po ay mabuhay. Kagaya po ng sinabi ko, sa Pilipinas po marami kaming alagang ganito. At ang hirap po mag-alaga dito ng hayop eh. Talaga yun, umiinom na siya. Yun, no? Nakita ko na po uminom, oh. Ayan. So, hindi na po sila natatakot sa akin. Nung unang araw po, hindi sila umiinom, hindi sila kumakain. Pero ngayon po, ayan, umiinom na at kumakain na sila. Isang araw, lalagyan ko na po rin ng bird bath. Yan dyan. Hayaan ko na silang maligo. Ayan. So, nakakatuwa, hindi po ba? So, tanggal lang yung stress nyo pag mayroong mga ganyan. Kaya instead of finding some stress reliever, so I encourage you to go to pets. Pwedeng isda, yung mga isda, okay din po yun eh, aquarium or halaman, gaya po nung, yung iba po halaman, gaya ni misis ko. Pero ako gusto ko po mag-alaga ng buhay, yan, ganyan. So, $140 po lahat-lahat yan. At parang, sabi ko nga sa mga bata, para lang tayong kumain sa restaurant. At yun, instead of going out, na ngayon po ay medyo COVID pa, nasa red alert po ngayon ng Winnipeg, ibig sabihin talaga pong restricted, no, code red, pinagbabawal po talaga yung mga paglabas na hindi naman karapat-dapat. Kaya
Ayan, so instead of going out, maglibang-libang po tayong manood ng ibon. Ayan, kumakanta na po sila. Nakakatuwa. Ano po? At tuwan-tuwa po ako na ipakita sa inyo to kasi alam ko na matutuwa rin kayong panoorin yan. Ayan po yung aking pinaglilibangan ngayon. Kasi po winter na, wala na pong halaman. Hindi na po makakapagtanim, hindi rin po makakapag-fishing. Kaya, yan. Minsan po nagugulat ako eh. Sabi ko, sino kinakausap nitong mga to? Yung misis ko po, pagising sa umaga, good morning, say good morning guys. Kinakausap yung mga ibon. At nakakatuwa, hindi po ba? Kasi kung hindi man sila nakakaintindi, I don't know, at least kahit pa paano, you have something that you can focus your attention to na alam mo na buhay. Ayan. So, yan lang po muna. At sana panoorin niyo po kami uli. At thank you po for subscribing. Ngayon po ay nasa almost 4,000 subscribers na po tayo. Salamat po sa inyong patuloy na suporta at sa pagsubaybay po sa aming channel. Pasensya na po kayo at recently nga po hindi po tayo nakapag-upload ng videos, pero ayaan po ninyo sa mga susunod na araw ay pipilitin pa po natin uli na mag-upload. Hindi na po tayo masyadong busy ngayon. O kaya minsan naman ay makikipagkwentuhan lang po ako sa inyo. Yan, thank you po for watching. Ayan po yung aming mga badges. Tingnan po, hindi na po sila takot. Dati, pag lumalapit po akong ganyan, yan, nakadikit na po yung camera sa screen. Dati po, pag nilapit kong ganyan, nagliliparan sila. Ngayon po, hindi na. Look at them. Ayan. Tapos masisigla na po at ano tawag doon? Nung una, parang lulugo-lugo sila eh. Pero ngayon, ayan, nakakatuwa na. Yan, hanggang dito na lang po muna. And thank you po for watching my video. At kung bago lang po kayo, please do subscribe. At kwentuhan po tayo lagi. Na po, subscribe po kayo sa aming channel. Ayan. God bless everyone. Thank you.